Magandang buhay sa inyo mga ka-Trinels na Crown. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang video clip natin para mas lalo pa nating mapalalim ang ating pag-unawa sa debosyon ng Mahal na Birhen ng Lazaret. Kilalanin po nating mabuti yung dalawang bata, ha? Ang una ay si Maximim. 11 years old po siya nang magpakita ang mahal na ina. Kaya lang, hindi siya ganong katangkaran. Sabihin na natin pandak. Kaya ang iniisip ng marami, 8 years old lang siya. Ang kanyang tatay ay tagagawa ng mga gulong ng karetela. Magaling din sa carpentry. Okay sana, kaya lang mabisyo. Ayun, kapag walang trabaho, nagpupunta sa kabaret at winawaldas ang sweldo. Namatay ng maaga ang nanay ni Maximim nung siya 2 years old pa lang. Ang kanyang ama ay nag-asawa din agad. Kaya lang, bungangera, oo. At hindi naaalagaan si Maximim. In fact, madalas siyang makalimutang pakanin. Kaya mas prefer ni Maxim sa lansangan na lang, naglalaro kasama ng kanyang asong si Lulu at ng kanyang mga kaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit very short din ang kanyang attention span. Wala siyang focus. And he liked throwing stones at any target. Para bang trip-trip lang. In fact, nung magpakita ang mahal na ina, napagtripan din niya, binabato-bato rin niya, kasi nga out of focus eh. But he would tell later on, not a single stone touched Mama Mary. Inosente siya, walang mali siya. Lagi na lamang laro ang nasa isip niya. Hindi siya nakapag-aral kaya hindi rin siya marunong magbasa. Konti lang na mga salitang Pranses ang alam niya. Plus, yung native language nila. Hindi rin siya nakapupunta ng simbahan madalas dahil wala siyang kasama. Ang nagsasama lang sa kanya paminsan-minsan ay ang kanyang lola. Pero kahit na nasa simbahan siya, tumatakas pa rin siya para makipaglaro sa mga kaibigan niya. Out of focus talaga. In fairness, tinuruan naman siya ng kanyang ama ng mga basic prayers tulad ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria, pero kahit yung dalawa lang na yon, sa mahabang panahon ay hindi pa niya talaga makabisa. No wonder, nang utusan siya upang magbantay ng baka bilang pansamantalang kapalit ng dapat ay magbantay talaga. Nung una ayaw pumayag ng tatay niya. Kasi nga, very playful siya, out of focus talaga. Samantala, si Melanie ay 15 years old na nang magpakita ang mahal na ina. Pero tulad ni Maximim, maliit din siya para sa edad niya. Maputla pa, hindi malusog, tahimik, mahiyain. Siguro dahil mahirap lang sila. In fact, mas mahirap pa sila kay Maximim. Ang kanyang mga kapatid ay kinakailangang mamalimos para lamang mabuhay. Samantalang siya ay kinailangang sa murang edad ay mag-alaga ng iba't ibang mga sanggol, ng iba't ibang mga pamilya sa lugar nila hanggang sa maging bihasa nga siya sa pagpapastol ng baka. Hindi rin siya nakapag-aral. Hindi rin siya madalas makapunta ng simbahan sapagkat wala siyang kasama. Tinuruan siya na magdasal ng kanyang ina, pero hindi niya rin matandaan dahil ang focus niya ay magtrabaho talaga. Sa katunayan, hindi nga siya ganong nakapaglaro bilang bata. Hindi nga siya ganong nakapag-stay sa bahay mismo nila dahil madalas nasa trabaho siya. O hindi ba't ganyan din nang magpakita ang mahal na ina sa Lourdes, sa Mexico, Guadalupe, sa Fatima? Diba? I mean, sa mga bata rin, sa mahihirap din, at sa mga hindi rin matatalino according sa standard ng mundo. Yun naman diba, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 11:25 hanggang 27, and I quote, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, for you have hidden these things from the wise and the learned, but have shown to those who are like children. End of quote. Tandaan po natin na ang pagpapakita ng mahal na ina sa iba't ibang pagkakataon ay pagkilos pa rin ng Panginoon. Kaya't anumang mensaheng sinasabi ng mahal na ina, halimbawa sa Lazaret, Prancia, na reconciliation, ultimately,
ay mensahe pa rin galing sa Panginoon. Lalo pat ang mga tao noon ay parang walang pinagkaiba hanggang ngayon. Marami pa rin ang hindi nagsisimba, marami pa rin ang palamura, marami pa rin ang hindi nagtitiwala sa Diyos, marami pa rin ang hindi tunay na nagmamahal sa Diyos. Marami pa rin ang nasisirang pamilya na kung may pagkakaiba man, kung may nabago man, mas lumala pa. Kaya hindi nakapagtataka na ngayon ay ini-introduce tayo ng Panginoon sa debosyon sa mahal na Birhen ng Lazaret kasi gusto niyang ipaalala muli sa atin ang nauna ng mensahe niya. Sana po ang debosyon ay magsimula sa atin para mas marami pang tao ang makaalam nito, ang ma-inspire ng mahal na Birhen ng Lazaret. Sana magsimula ito sa ating sarili-sariling pamilya. Salamat po.
Purihin ang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Ang batong tinanggihan, siya pang batong naging sandigan. Ito ang gawa ng Lord, kahanga-hanga sa ating mga mata. Purihin ang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Kayo'y inilikha ko ng bagong puso at espiritu. Kayo'y magiging aking bayan, at ako ang inyong Diyos. Purihin ang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Ang batong tinanggihan, siya pang batong naging sandigan. Ito ang gawa ng Diyos, kahanga-hanga sa ating mga mata. Purihin ang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Kayo'y inilikha ko ng bagong puso at espiritu. Kayo'y magiging aking bayan, at ako ang inyong Diyos. Purihin ang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Ang batong tinanggihan, siya pang batong naging sandigan. Ito ang gawa ng Lord, kahanga-hanga sa ating mga mata. Purihin ang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin.
Ika'y tagahilom naming makasalanan. O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Apoy sa Diyos na kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong hangin, kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang katasasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong din sa ating simbahan, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Dasal natin ang mga may sakit, pakisuyo pong pakisama sa inyong dasal. Sina Nanay Leoncia, Teresita, Sister Erin, Alona, Evelyn, Roger, Judy, Juliet, Lerma, Remy, Kuya Cherry Kuntangan, Rudy, Auntie Grace Maramba. Salamat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin na ipanahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inihahalad ng karunungan na ang mga bagay na magaganap ay ipinagpauna ng sabihin ng Panginoon upang magalak ang lahat sa pagdating ng katuparan nito. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayo'y masunurin magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang poon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ng iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ng sumulat sa mga Hebreo sa pamamagitan ng ilang halimbawa na ang pananalig ay paniniwala na inilahad ngunit hindi nakikita. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos.
Tumira siya sa mga tolda, kasama ni na Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang may tatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya sa tapat ng nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Tayo ay laging magtanong, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan niyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga kapatid nating OFW, ang red na lasong ito ay laging pagpupugay ko namin sa sakripisyo niya. Mabuhay po kayo. Tanong, gusto po ba ninyong matuwa sa atin ng Diyos? Siyempre naman. Di ba, minsan, may ibang naniniwala na kapag napagkatuwaan tayo ng masamang espiritu, engkanto, nuno sa punso, patay, disgrasya, delikado. Hindi ako basta naniniwala dyan. Malapa mas naniniwala ako. Kapag natuwa sa atin ng Diyos, may grasyang darating, sigurado. Yan ang makikita natin sa ating mga pagbasa. Pinalaya ng Diyos eventually ang mga Israelita. Binigyan ng Diyos eventually ng anak si Abraham at si Sarah. Binigyan ng Diyos eventually ng maunlad na bayan, lupain si Abraham.
Binigyan sila ng grasya. Bakit? Natuwa ang Diyos sa kanila. Yun ang sinasabi sa ating kalawang pagbasa. Silang lahat ay kinalugdan ng Diyos. At bakit? Dahil sila'y sumampalataya sa Kanya. Sumampalataya na agad ang mga Israelita sa Diyos. Nalalaya sila. Kahit na noon, ayaw pa silang palayain, pakawalan ng Faraon talaga. Bakit? Sinabi ng Diyos. Naniwala na si Abraham at si Sarah na magkakaanak sila sa kabila ng katandaan nila. Bakit? Sinabi ng Diyos Naniwala na agad si Abraham. Nauunlad siya sa bayan na ibibigay ng Diyos sa kanya. Kahit pa ang ibig sabihin nito'y aalis siya sa bayan na kinagisnan na niya. Bakit? Sinabi ng Diyos Kaya, yun ang kinatutuwaan ng Diyos. Yan ang maliwanag na sinasabi sa letter to the Hebrews. Without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya, imposible na matuwa sa atin ang Diyos. Actually, dito natin maikukonekta pati yung ating mabuting balita, ang ating gospel reading. Sapagkat hinihikaya tayo dito ng Panginoon na maging mabuting alipin. Ang mabuting alipin ay yung ginagawa, ang expectation ng kanyang amo sa kanya. Isa sa malaking expectation sa atin ni Jesus, mamuhay tayo ng sumasampalataya sa kanya. Kaya nga, naitanong niya minsan sa Luke 18:8, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Makakikita ba siya ng pananampalataya sa mga tao? Yun ang isa sa pangunahing in-expect sa atin ni Kristo. Pananampalataya sa Kanya. Kaya kung gusto nating matuwa sa atin ng Diyos, sumampalataya tayo sa Kanya. On the contrary, gusto mo mainis ng Diyos sa iyo? Huwag kang sumampalataya sa Kanya. Providential nga po kahapon ang Ebanghelyo, kung nagsimba kayo, ay tungkol sa isang instance kung saan sinabi ng Panginoon sa mga tao, lahing walang pananampalataya, faithless generation, ang titigas ng ulo ninyo. Interestingly, ito'y sinabi na pala ng Diyos dati in the book of Deuteronomy 32:20. Sinabihan din ng Diyos ang kanyang piniling bayan pa. Titigas ng ulo nyo. Lahing walang pananampalataya. At yun ay sapagkat in those moments, bagamat sumasampalataya sila sa Diyos, hindi sila nagtitiwala sa Kanya. Kasi po pwede yun Remember that even the devil believes in God. Kahit ang demonyo ay naniniwala sa Diyos. Pero hindi sinusuko ang kanyang sarili sa Diyos. Hindi sinusunod ang Diyos. Hindi nagtitiwala sa Diyos. And so I wonder, kung ang ating henerasyon ngayon ay po pwedeng sabihan ng ganito ng Panginoon, nagsisimba pa naman kayo? Nagdarasal kayo? Naniniwala kayo sa akin? Oo. But still, you are a faithless generation. Oh, mahirap yun. Hindi ko po alam kung napanood nyo na rin yung mga videos. Recently, napapanood ko ito, mga short videos. Kung paano nagsimula, nag-struggle, minsan na-bankrupt pa, pero eventually nagtagumpay din ang mga sikat ng kumpanya, produkto, brand na kilala natin ngayon. Halimbawa, Tesla. Na-bankrupt. Halimbawa, Uber. Yung app na WhatsApp. Samsung. Pepsi-Cola. Kapag napanood po ninyo, tutuwa kayo, ma-inspire kayo. Pero sana, katulad ko, makapagtanong din kayo, bakit ganon? Sa dinami-dami kasi ng mga videos na napanood ko, parang iisa lang ang content creator ng lahat ng mga videos na ito. Unfortunately, ni minsan, kahit isang beses sa lahat ng maraming mga videos na napanood ko tungkol sa mga success stories ng mga taong ito, wala kailanman na nabanggit ang tungkol sa role ng Diyos sa tagumpay ng mga taong ito. Wala. Wala talaga. Hindi ko alam, baka yung content creator hindi interesado sa role ng Diyos sa success story ng mga taong nagtagumpay na ito. O baka naman mismo yung mga taong ito nung in-interview, hindi man lang nabanggit ang role ng Diyos
sa tagumpay ng kanilang buhay. Ano man ang maging sagot sa mga tanong na yan, isa lang ang tinutumbok niyan, ang tao ngayon, habang umuunlad, lumalayo sa Diyos, apart from God. Alam po ninyo, ang isa sa mga patunay, depression. Sang-ayon sa maraming mga pag-aaral, mas maraming nadidepress ngayon kaysa sa mga unang panahon. Yung Gen Z na yan, nagsimula na yung marami na kaso ng depression. Dito lang po sa atin Would you believe? Sa data ng PNP, in just the first half of this year, 2025, almost 2,000 na nagpapakamatay. Oo. Akala ko ba paunlad na tayo ng paunlad? Akala ko ba palakas na tayo ng palakas? Akala ko ba patalino na tayong palatalino? Bakit may raming mga taong pagdating sa problema ay lumalagpak at hindi nakatatakas? Mas masyasyak ako pag nalaman mo kung ano yung problema. Naalala ko dati, pagkatapos ng isang buong araw ng linggo, pagod na ako, at tulad ng ibang mga pari ninyo, pagkatapos pa ng picture taking, may nag-approach sa akin, isang babae, siguro nasa 20 hanggang 25 ang edad. Malungkot siya nung una, sabi niya gusto niya ako makausap. Sabi ko sa kanya, Sister, baka pwedeng sa ibang araw kasi pagod na talaga ako. Father, gusto ko lang talagang may makausap. Saka umiyak. Sige. Mabigat daw ang kanyang problema. To cut the story short, alam po ba ninyo kung anong problema? Honestly. Nag-break sila ng boyfriend niya. Mas mapapangiwi ka kung malalaman mo kung anong sagot sa tanong ko, gaano na ba kayo katagal? 3 months. Sabi niya, sobrang bigat. Sabi niya, kailangan niya ako makausap. Hindi ko naman wini-wish siya, pero baka mas maintindihan ko kung sobrang bigat, kailangan niya ako makausap. Kahit sobrang pagod na ako, kung may masamang nangyari sa pamilya nila, kung mayroong malubhang sakit siya, kung nagkahiwalay ang mga magulang niya. Diba? Nag-break sila, 3 months pa lang sila, diba? Sorry kung hindi ko ginagawang big deal yan. Sorry. Ito. Hindi ko alam kung napanood nyo yung interview sa mag-asawa na sa simula pa lang nag-decide sila, ayaw na nilang magkaanak. Totally kahit isa. Nagpa-vasectomy yung lalaki with the consent ng babae. Ayaw na nilang magkaanak. Totally kahit isa. Kung titingnan mo naman, mukhang hindi naman sila mukhang matagal ng kasal mukhang mga bata pa. At hindi sila mukhang mahirap. Mukhang matatalino pa naman. Kaya lang, alam po ninyo kung anong dahilan kung bakit ayaw nilang maganak. Naranasan nila ang pandemya. Mahirap nga naman ang buhay. Pandemya, di ba? Kaya sa takbo ng kanilang mga sinasabi, ayaw na nila nung ganong risk. Ang buhay nga naman ay mahirap. Kaya gustong-gusto ko yung sagot dito ng komentarista sa Sentinel PH. Tama ba? Follow nyo yun, magaling yan. Maganda yan. Sabi niya, oo, mahirap talaga nung pandemya. Pero come to think of it, mas marami nang pinagdaan ng mga mas matinding problema ang tao noong unang panahon. Halimbawa, slavery. Hindi natin naranasang maging alipin. Yung alipin na hindi lang basta katulong ka sa... Parang gamit ang tingin sa'yo, bibiling ka, tatawaran ang dignidad mo. At kapag hindi ka na able, tatapon ka na lang. Wala ka na silbi Yun ang isang pagiging alipin. Hindi natin naranasan na yun. Hindi natin naranasan ang dahas ng digmaan. Hindi lang yung World War II, kundi yung
Napapanood natin ito sa mga movies noong unang panahon, di ba? Yung digmaan, hindi pa kung gumagamit ng mga baril ng mga kanyon, kundi talaga mga sibat pa, mga espada, mga tao ginugulungan ng malalaking bato. Na kung hindi ka man mapatay, aalipinin ka buong buhay mo. Hindi natin naranasan yun. Naranasan ng iba yun. Hindi natin naranasan yung Black Plague. Hindi natin naranasan yung Spanish flu na mas matindi kesa nung nagdaang pandemya. Hindi natin naranasan yung sinasabi ng mga istorya na 536 AD kung saan nagkasabay-sabay pagputok ng bulkan, climate change, kalamidad, pandemya at marami pang iba. Pero sa lahat ng yugto ng kasaysayang ito, sa mga mas matinding mga problemang itong naranasan ng tao noon, kailanman nga naman hindi naisip ng tao, ayoko nang mag-anak. Pero ngayon, umaalma ang marami sa biyaya ng pagkakaroon ng anak. Anong nangyari? Dito pa sa bansang ito, na marami mga Katoliko, ayun O hindi nga ba't sinabi ng Panginoon, ng Diyos sa kanyang mismong piniling bayan, faithless generation. Bagamat you are my people and I am your God. Okay, nandun na tayo. Pero hindi talaga kayo sumasampalataya, nagtitiwala sa akin. Hindi ba para tayong ganun ngayon? Tama't nagsisimba, tama't Katoliko. Pero ang inaasal parang hindi Katoliko at hindi talaga nagtitiwala, sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung gayon po, pwede rin tayong tawagin faithless generation ng Panginoon. At delikado po yun. Ang mangyayari kapag nagde-decline, nababawasan, ang ating pananampalataya, kahit simpleng problema, mahirapan tayo talaga. Pasensya na kung ang dating sa inyo parang ini-small ko yung problema ng mga may depression. Sorry kung ganun ang dating, pero hindi ko intention yon. Ang sa akin lang naman po bagamat iba-iba tayo ng kakayanan, okay, nandun na ako. Pero pagdating sa isang malaking problema, ano man ang ating sitwasyon, iisang kakayanan lang ang aasahan natin, ang kakayanan ng Panginoon. Promise. Kahapon lang, may nag-approach sa akin, Father, kilala ko ito, hindi ko alam kung natatandaan mo siya, ganito, ganoon, may depression po siya. Umiiyak siya sa iyo nagsimba. Hindi niya malaman kung bakit tinawag mo siya. At binigyan mo siya ng image ng Our Lady of Lazaret. At sinabi mo sa kanyang mahal siya ng Diyos. Father, ngayon, ang laki ng development niya. Father, dati kahit sino kumausap sa kanya, talagang may katuwiran siya, talagang very down siya. Ngayon, mas nagiging positibo na ang pananaw niya. Paano mo explain yun? Again, hindi ko dina-downgrade ang problema ng mga may depression, pero sigurado ako na malaking tulong. Ang malalim, hindi lang pagsisimba, hindi lang pagdarasal, kundi yung malalim talagang pagtitiwala at relasyon sa Panginoon. Hindi ko kaya, Panginoon, ikaw na. Tulungan mo ako, naniniwala ako sa iyo. Anong sabi ng ating Panginoon? Kahit sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananampalataya, kahit maliit lang pananampalataya mo, basta may pananampalataya ka, kaya mong sabihin sa bundok na ito, umalis ka dyan at ito'y tatalima sa iyo. In effect, Jesus is telling us, kahit gaano kalaki ang problema, basta may pananampalataya ka, na nagtitiwala talaga, malalampasan mo ang mga problema. Take note, hindi sinabi ng Panginoon, kahit konti lang yung pera mo, kahit konti lang yung kakayanan mo, kahit konti lang yung kakayanan o connection mo, kahit konti lang yung kapangyarihan, kayamanan mo, masasabi mo sa problema mo, kakayanin kita. Hindi yun Hindi kakayanan mo, kundi kakayanan ng Panginoon Pananampalataya, hindi sa sarili mo, kundi sa Panginoon Sapagkat karanasan na magsasabi sa atin na kahit napakalaki pa ng kakayanan mo, kapangyarihan mo, kayamanan mo, hindi mo kayang baguhin ang puso ng tao. Hindi mo kayang dugtungan ang buhay mo. Hindi mo kayang harapin ng may calmness at peace ang kamatayan na darating at darating sa iyo. Pananampalataya lang talaga ang magsasalba sa atin, kapatid ko. Maliwanag ang sabi ng Salmo 91:14-16.
Iingatan ko ang mga nagtitiwala sa akin, ang mga tapat sa akin. Pag sila tumawag sa akin, tutulungan ko sila, sasamahan ko sila. Ililigtas ko sila sa anumang problema. Ang Panginoon ang nagsabi niya, sampalataya na natin, paninindigan niya. Yun nga lamang sa kanyang panahon, pinag-usapan na natin to sa kanyang paraan. Kasi ang challenge ng pananampalataya ay yung kapag nagtatagal Sa una, matindi yung pananampalataya mo Pero kung bakit ba ang tagal mo nang hindi gumagaling? Ang tagal nang hindi nagbabago ng mahal mo. Ang tagal nang hindi umulat ng buhay mo. Ang tagal na ng kawalang katarungan sa buhay mo. Ang tagal nang hindi maayos ang negosyo mo. Doon nasusubok yung pananampalataya in such a way na po pwedeng itong mahina. Pero doon ko gustong ugatin yung sinasabi ng Panginoon na kahit na kasinlaki lamang ng butil ng mustasa. Para sa akin kasi, katulad ng sabi ko kahapon, hindi pinopromote dito ng Panginoon ang isang maliit lamang na pananampalataya. No, I don't think so. Palagay ko, yung pananampalatayang ito, naging kasinlaki ng butil ng mustasa, pananampalatayang malaki dati ito. Kaya lang in the course of time, habang may mga unfulfilled expectations, habang may mga patong-patong pang mga problema, medyo lumiit na yung pananampalataya. Pero ang mahalaga, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Nasabi ko na ito minsan sa isang sermon ko, na kumbaga sa nakakapit ay isang daliri na lang talaga. Pero yung isang daliri na yon, hindi na niya ibibigay kailanman sa demonyo yon. Kakapit at ikakapit na niya sa Panginoon. Iyon para sa akin. Ang pananampalatayang gagabutin na lamang ng mustasa. Pero pananampalataya pa rin talaga. Panggagalingan pa rin yan ng himala. Maniwala ka. Tandaan po natin, hindi agad ibinigay kay Abraham yung lupa na pangako sa kanya. Hindi agad ibinigay kay Abraham at Sarah yung anak na pangako sa kanila. Hindi agad nakalaya ang mga Israelita. It took some time. Pero ang mahalaga, kumapit sila. Yun naman ang pananampalatayang ikinalulugod ng Diyos. Hindi yung pananampalatayang, Lord, ito ang gusto ko, bigay mo na, ngayon din. Hindi. Ang pananampalatayang nakalulugod sa Panginoon, Lord, ito yung gusto ko. Gusto ko nang gumaling ako, gusto ko nang maging maayos ang buhay ko, gusto ko nang masettle ang mga bagay nito. Pero kayong bahala in your way, in your time. Basta ako'y magtitiwala. Iyon ang pananampalataya na hindi sasayangin ng Panginoon. Naniwala ka. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. ay magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang samo pinagdaraanan ko. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. ang samo Panginoon, sumasampalataya ako sa iyo. Kaya nga po ako narito. Nagdarasal, nagsisimba, nagpapakabuti sa tulong mo. Pero aaminin ko na dumarating ang pagkakataon na nangihina ang pananampalataya ko.
Lalo pat kay tagal ko nang hinihiling sa iyo pero hindi ko pa makuha. Lalo pat kay tagal ko nang may problema pero hindi pa rin ma-resolve. Lalo pat kay tagal ko nang hinihiling na magbago ang isang tao pero hindi pa rin nagbabago. Aaminin ko na dahil sa paghihintay, dahil sa mga disappointments na unfulfilled expectations, humihina ang pananampalataya ko. Pero mula ngayon, sa tulong mo, ito'y mas pagtitibayin ko. Hallelujah! Hindi ako mawawala ng pag-asa. Unti-unti, ako ay aasa. Ako'y magtitiwala. Ako'y masasampalataya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya bibiguin. Hindi niya sisipayuin ang pananampalataya natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Imposibleng hindi sumagot ang Diyos. Imposibleng hindi ka pakinggan ng Diyos. Lalong-lalo na yung pananampalataya na sabi ngay parang talaba, patay na nakakapit pa. Hindi bumibigay na pananampalataya kahit parang nawawala ng pag-asa. Hindi yan masasayang. Naniwala ka. Kung lalapit kay Jesus, huwag kang lalayo. Huwag kang magagalit. Huwag kang magtatampo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo at sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, kami iyong dinggin. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang dalhin ng simbahan ang liwanag ng pananampalataya sa taong nadidiliman at nawawalan ng pag-asa at ang pag-ibig sa mga napupuot. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang sa pagkunita sa ordinasyon sa pagkaobispo ni Obispo Dennis Villarojo, lalong mabuklod ang dioceses bilang kawan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang higit na italaga ng mga pari ang sarili sa gawain ng ebanghelisasyon, sa diwa ng pag-ibig at buhayin ng pag-asa ng mga manlalakbay sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang matutuhan natin na magbahagi sa kapwa at ihatid ang pag-asa hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang ang mga mahal nating yumao ay makadulog sa pagnawalang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Amang mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga panalangin at ipagkaloob mong maipahayag namin sa aming buhay ang iyong mabuting balita ng walang pasupali. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
puso pagkatinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kainan ko, inalay kong lahat mong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkatinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang bayang inibig mo ngayon'y umaawit sa'yo, ay sumasambat, nananalig. Umasang diringin ang bawat dalangin sa alay na ito'y nakalangin. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat pusong pagkatinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na upas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo.
kadakilan sa tinapay at alakdaran at ikinang mo kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon inaalala at sasalamat sa iyong tambalan. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang. At iking ang dulot mo kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso namin libos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alakdaran. At iking ang dulot mo kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo kayo'y inaalala at sasalamat sa iyong tambalan. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang. At iking ang dulot mo kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Di man kami karapat-dapat umarap sa dambana. Naririto kami upang pag-ibig namin iyayaan.
narito ang aming ngalan. Ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagay, handog ng bayan mong mahal. Naalay sa'yo buhay namin pagsisikap, huwag nawang at tangan ang aming kakulangan, handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po, naming mahal, O Diyos ng langit at sa kalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Narito ang aming ngalan. Ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagay, handog ng bayan mong mahal. Naalay sa iyong buhay namin pagsisikap, huwag nawang at dangan ang aming kakulangan, handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po, naming mahal, O Diyos ng langit at sa kalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Kapuri-puri ka po, naming mahal, O Diyos ng langit at sa kalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan.
Dalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagbagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinulas ang katauhan ng Espiritu Santo ay unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin na katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabubuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at paglasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sana sa aming pamilya, anuman ang aming maging problema. Ayon sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu, kapayapaan. Peace. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Puso kong uibig, walang nananahimik, hindi yaon pananalig sa sinta. Inibig, hindi ka man
masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mong dalisay. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Salamat sa mga lingka. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat.
sa'yo'y aming sasamkin. Maging sa sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. At sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin
Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liham, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa ating souvenir shop, sa mga bumibili ng produkto ng Three Ladies in a Crown, sa mga nag-aari ng alkansya, sa mga pag-share ng ating mga live masses and recorded reflections and videos, sa mga hindi nagpupunta dito, pero nagpapadala ng kanilang tulong through RG Cash and Bank account. Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo na maintain natin ang simbahan at nakatutulong pa tayo sa iba't ibang mga simbahan. Salamat po. Paalala, may pakumpisal tayo lagi ha. Tuwing Lunes, pagkatapos ng misa, tuwing Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 1 oras bago magmisa, tuwing Sabado, pagkatapos ng misa. So, magkumpisal po tayo at least once a year. Okay? Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Kantahan muna natin si Mama Mary. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell people how to live again. Tell people how to sing again. Tell people how to dance again. Tell people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po. Thank you. Thank you po sa inyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, pakipagpalain